Hi guys, kumusta kayo lahat? Hari here. So, kakauwi lang namin galing sa bakasyon sa Pilipinas. And in today's video ay isi-share ko sa inyo kung magkano yung gastos pag magbabakasyon sa Pilipinas in 2026. Bale, video na ito is para sa mga gustong magbakasyon sa Pilipinas, nandito sa US. Nag-iisip kung magkano ba yung mga gagastusin ko pag umuwi kami ng Pilipinas. So, bali, since kakauwi lang namin, fresh from the boat pa kami kumaga. So, share ko lang kung magkano yung nagastos namin. Bali, pag uwi ka ng Pilipinas, syempre hindi lang ticket yung iisipin mo, yung babadgetan mo. Kasama din dyan yung pasalubong, airport expenses, pagkain, family outings, at syempre yung hindi mo maiwasang mga paglilibre mo sa mga pamilya mo or relatives mo doon sa Pilipinas. So today guys, i-breakdown natin yung realistic na budget ng isang tao. Or halimbawa, for example, kami ni Mrs. Couple kaming umuwi sa Pilipinas. So, magkano ba yung ginastos po namin? I highly suggest guys, lalo na sa mga couple, married couple, na pag-uwi sa Pilipinas, lalo na bakasyon, ay dapat dalawa kayong mag-asawa. So, for safety, mahirap pag umuwi yung isa lang, no? Kunyari, yung asawang lalaki lang o asawang babae. So, mahirap na umuwi ng ganun, no? So, mas maganda guys, I highly advise na dalawa kayo lagi, no? So, kung walang budget, wag mo nang uuwi. So, dapat dalawa kayo. So, number one ay magkano yung gastos sa ticket. So, usually guys, yung round trip ticket from US to Manila, nagre-range po yan ng $700 to $1,500 US dollars, 1,500 USD. Depende po yan kung lean season or peak season. No? Pagka December, syempre, mas mahal. So, kami po ay umuwi kami ng April. So, ang ruta namin ay from Chico, hinatid kami ng anak ko papuntang San Francisco International Airport. From San Francisco to Manila, Manila to Puerto Princesa. So, yun yung home province namin, yung Palawan sa Pilipinas. So, kaming dalawa ni Mrs. ang naging pamasahe po namin ay umabot siya ng 1,800 US dollars. From San Francisco to Manila to Puerto Princesa na yun, no? So, connecting flight. So, 14 hours to Manila, tapos may mga 6 to 8 hours yata kaming layover sa Manila, tapos yun, connecting flight from Manila to Puerto Princesa. 1,800. So, nagpumatak lang na $900 per person. So, pero guys, gumastos pa kami ng additional 150 kasi nagpaano kami, pinabakante namin yung isang seat. So, kasi economy class po yung sinakyan namin, economy po kami. So, ang experience ko po kasi sa economy, masyadong tight yung elbow room. So, okay lang yung leg room para ka nakasakay sa bus. Pero yung elbow room, mas maganda kung halimbawa, dito ako bakante dyan, tapos doon si Mrs. ganyan. So, para may extrang elbow room. So, kasi 14-15 hours ganyan yung biyahe, or minsan 12 hours. So, biruin mo kung elbow to elbow, tapos malaki pa yung katabi mo. So, very inconvenient yun. Pwede ka rin upgrade to premium economy, pero hindi na namin yun. Economy lang kami, tapos nag-additional lang kami ng $150. So, sa lang yun, online mo lang
i-request. So, i-inform din kayo ng PAL. PAL pala yung sinakyan namin, Philippine Airlines. Isa yun sa mga pinakamahal kasi direct flight. Pero I highly recommend guys, pag uwi kayo ng Pilipinas para hindi kayo masyadong ma-hassle, ay yung mga direct flight. So, from San Francisco, New York, sa Seattle yata, mayroon na din, Vancouver, kung sa Canada kayo, or Toronto. Mag-direct flight na po kayo, lalo na kasi sayang yung time ng biyahe pa lang, parang 2 to 3 days minsan ang inaabot pagka kayo yung may connecting flight. So pero para sa akin lang din naman yun, or depende sa sitwasyon, no? So kung talagang mahaba yung bakasyon nyo, hindi kayo nagmamadali, so pwede kayong dumaan ng Japan, Taiwan, ganyan, or Shanghai, Hong Kong, depende kung saan yung mga layovers nyo. So, pero kung gusto nyo kaagad makarating ng Pilipinas, so mas maganda guys, by direct flight. Para sa akin, mas convenient at saka mas padali kayo makakapagpahinga at makakauwi ng Pilipinas. So, yun guys, yung pamasahe, pinakamalaking expense po natin halos ay nagre-range siya ng 700 to 1,500 bawat isa. Makakamura ka talaga pagka nag-book ka ahead of time, no? Mas maaga ka nag-book sa flight mo, mas mura yun, no? Tapos kung hindi holiday season yung flight mo, mas maganda December. Usually, syempre maraming umuwi, so minamahalan din nila yung ticket. Tapos kung flexible din yung dates mo, halimbawa usually pag weekdays, Tuesday kami umalis kasi Tuesday, Wednesday, Thursday yata, yan yung mga medyo murang mga presyo ng airline ticket. Kaya pala kami umuwi kasi yun nga, umattend kami ng 50th wedding anniversary ng parents ko. So isa yun sa mga the best experiences ng pag-uwi namin. So ito nga pinaka masayang uwi namin. Naka-attend kami ng 50th wedding anniversary ng mga parents ko. So, yun guys. Ngayon, mas makakatipid ka rin guys kung gumagamit ka ng airline miles at saka travel credit cards. So, ako po may American Express Platinum po ako, no? So, isa sa mga perks doon, halimbawa, yung mga expenses mo, groceries, yung pambayad mo sa tubig, kuryente, sa phone, shopping, ganyan. Kunin mo sa credit card. So, maka-accumulate ka ng rewards points. Ilang taon na rin namin itong ginagawa. Kaya ang pinambibili namin ng ticket, guys, pag uwi ng Pilipinas or kung saan man, ay gamit lang namin ay rewards points, no, ng American Express. So, yun, ipunin mo lang yan, 1 taon, 2 taon, ganyan. So, makakalibre ka na halos ng uwi mo ng Pilipinas. So, yung 1,800 na yon, kami ni Mrs. ay 180,000 points. Yun yung nagamit namin nung pinabook namin yun. Check nyo lang kung kayo, no, yung American Express, Chase, mga ganyan. I'm not sure sa iba pang mga bangko na may credit cards. So, pwede nyo gamitin yun. Pwede nyo ring ibili or i-convert sa hotel stays nyo, ganyan. Ganun yung ginawa namin nung pumunta rin kami ng Japan. So, airline tsaka yung hotel stay namin sa Japan. So, covered siya ng points. So, depende yun. Yun nga lang pagka mga airline credit cards or travel credit cards, mayroon siyang annual fee. So, yun. Timbangin nyo kung mas makakamura ba kayo using yung regular credit card or yung travel credit card. Check nyo ng maigi. Calculate or compute nyo yung difference. So, pero sa amin, it works for us. Tapos, isa pa sa mga perks, makagamit ka ng mga lounges, airline lounges. So, it makes a lot of difference, lalo na kung may connecting flight ka or may layover ka na matatagal. So, halimbawa, nung nasa Japan, nung pumunta kami ng Japan, sa Tokyo, nagamit namin yung lounge. Nung nasa Manila, sa San Francisco, ganyan. Kasi tagal mo rin maghihintay. Hindi naman pagdating mo sa airport,
ano ka na kaagad eh, sasakay ka na ng eroplano. Usually, mas matagal pa minsan yung stay mo sa airport kaysa sa flight mo. For example, yung mga short trips. So, napakalaking bagay kung makagamit ka ng lounge, hindi yung sa public na areas ng airport. So, maano yun, no? Sa labas, maingay, tapos hindi komportable yung seats, tapos mahal yung mga pagkain. Samantalang sa lounge, mga airport lounges, so napaka-komportable ng seats, kukunti yung tao, mabilis yung wifi, tapos ang sasarap ng pagkain, unlimited yung food, yung drinks. So, yun guys, yung mga perks pagka meron kang travel credit card. So, lalong-lalo na kung mahilig ka pong mag-travel. So, kung at least every 6 months or twice a year ka nagta-travel, bawing-bawi mo yung pambayad mo sa yung annual fee mo. So yun guys, unang-una airfare talaga yung pinakamahal. Ikalawa yung pasalubong. So next itong budget killer natin, no. So yung mga typical na mga binibili natin pampasalubong ay mga gadgets, sapatos, perfume, vitamins, chocolates, mga ganyan, mga damit. So usually ang average na ginagastos ng mga Pilipino dyan, mga $300 to $1,000. So, depende sa dami ng papasalubungan nyo guys or gaano kayo kabongga. So, $1,000 parang halos na yun, 60,000 pesos sa ngayong conversion. So, yun guys, kung talagang galante kayo, yun, dagdag yun, $1,000 or 300 pwede din kung talagang nagtitipid kayo or talagang limited yung budget. So, minsan, hindi naman natin kailangan talaga no? Nakaugalian lang natin talaga magpasalubong pero hindi naman yung requirement. Importante magkita-kita yung mga magkakapamilya. So, I know maintindihan din naman ng mga pamilya natin sa Pilipinas. Minsan super tight talaga ng buhay natin dito, lalong-lalo ngayong economy ngayon, lahat mahal, yung gas, yung groceries, yung mga utilities natin, di ba? Yung mga bills sobrang taas. So kung uuwi ka nang wala ka, yung lang, sarili mo lang at konting damit, pampalit mo lang na damit, maintindihan naman nila yon. Kasi ay importante yung i-reunion, yung magkita-kita ulit kayo na malakas buhay. So yun nga yung pinakamasarap na uwi namin ngayon kasi yung uwi namin ngayon ni Mrs. ay umuwi kami celebration ng anniversary, yung 50th wedding anniversary ng parents ko. Bira na yung ganun, di ba guys? So maraming mga magkasawahan ngayon, 1 taon, 2 taon, 3 taon, or ilang taon naghiwalay na, sumasa kabilang bahay, or sumasa kabilang buhay na. Pero yung sinamama, yun, thanks God talaga na naabot pa nila yung 50th wedding anniversary. Tapos malakas sila, healthy, wala silang sakit, wala silang maintenance medication, ganyan. Nagpapa-executive check-up lang sila every year. So, wala silang, walang maintenance. Kumakain lang sila ng healthy, mga talbos-talbos, sinigang na isda, ganyan. Inihaw na isda, ganyan. Mga fresh from the sea, no? May mga naghahatid doon sa bahay namin ng mga sariwang mga isda, prutas, gulay. So, yun lang. Tsaka, madalas silang naglalakad sa baybay, no? Sa beach, sa Long Beach, kasi malapit lang yung bahay na tinitirahan nila doon ngayon. Yun sa bahay namin. Yung sea breeze, yun, nalalanghap mo every morning. So, napaganda sa lungs, pampantanggal ng stress, tsaka nag-exercise sila lagi. May mga tanim din sila dong mga gulay, meron silang mga manok, pabo, pato, marami. May sarili mga itlog lagi. So, yun guys, yung pasalubong depende na lang sa inyo guys, no? So pero nag-average minsan $300 to $1,000. Kami pasalubong namin para mga $300 lang, konting chocolate, sabon, shampoo, lotion, ganyan yung mga dinala ni Mrs. si Mrs. saka yung anak ko, yung sa Costco lang nila binili, tsaka TJ Maxx. So, ikatlo guys na syempre na pagkagastusan natin yung pocket money natin sa Pilipinas. So, pagdating mo sa Pilipinas, syempre gagastos ka sa food trip,
kung ititreat mo yung mga pamilya mo sa mga outings, yung family outing, syempre, pagka umuwi tayo kasama na yung pag-outing niya, no? 'Di ba? Syempre, para magsama-sama yung pamilya, pupunta kayo sa beach, sa ilog, ganyan, mamasyal kayo. So, island hopping, shopping sa mall. So, kami, ilang beses din kaming nag-shopping ikot-ikot lang pala kami, window shopping sa SM tsaka Robinsons Mall sa Puerto Princesa. Tapos yun, kinain lang namin sila sa Jollibee. Kumain din kami, may isang restaurant doon na maganda, yung tabing dagat, may mga kubo-kubo. Kumain kami yung Balin sa Sayaw. Tapos, Balin sa Sayaw restaurant, no? So, meron silang bagong restaurant na sa dagat. Ang ganda. Tapos, mga ihaw-ihaw lang yun, guys, yung chicken inasal ganyan. Tapos, may kunting mga pang in-order namin. So, tapos, yun, depende kung ilang weeks kayo sa Pilipinas, yung bakasyon nyo. So, possible yung pocket money nyo sa Pilipinas ay siguro, kaming dalawa ni Mrs. Siguro parang nasa 2,000 to 3,000 ang nagastos namin, no? Dalawa kami ni Mrs. Pero pwede 500 to 2,000, yeah, possible na magastos nyo. Pinakamalita yung 500, lalo na sa ngayon siguro, 1,000 to 2,000 per person ang magagastos nyo. So kami ni Mrs. parang nasa 3K yung inano namin. Pag-usapan din natin, syempre, yung mga expectations ng family natin sa atin, lalong-lalo na galing tayo ng Amerika. Pero unti-unti, namumulat na rin ang mga pamilya natin sa Pilipinas about sa reality ng buhay dito sa abroad. So, dollars nga yung kinikita mo, dollars din yung ginagastos mo. So, napapanood niyo rin kasi marami ng mga nag-YouTube na katulad ko, for example, na, sinishare ko yung ano talaga yung buhay dito. Hindi siya madali, hindi talagang nagpapalat, nagbubuldos ka ng pera dito. So, din talaga, dugo, pawis din, hirap din, lalo na sa healthcare ka, mahirap mag-alaga ng mga pasyente. So, hindi lang talagang pinipitas yung pera dito or dinadampot lang, di ba? So, naintindihan nila na talagang hindi ka dapat nag-expect ng malaki sa mga nagbabalik bayan. So, yung iba kaya lang umuwi talaga kasi gustong makita yung pamilya, gustong makapagpahinga, ma-refresh ng konti, matanggal yung stress, mga ganyan. So, yun, pagkagaling kang Amerika, ang expectation ay lagi kang taya, no? So, ikaw magpapakain, ikaw yung magpapa-reunion, di ba? Magpapalitsyon, maghahanda ng mga pansit, mga ganyan, menudo, apritada, lahat, mga pang-barbecue, sabay mga entrance fees, gasolina, sasakyan, ikaw lahat, no? So, tapos kung may mga birthdays, ikaw din yung taya. So, mga groceries. So, yung stay mo, 3 weeks ka doon, ikaw yung mamamalengke, sa'yo yung pangkape, pangbili ng gulay, lahat-lahat ng groceries ay sa'yo, no? So, yun yung minsan. So, hindi naman siya required talaga, pero sa kultura nating mga Pilipino, parang naging normal na yun, no? So, pero nga ngayon, so, dahil ng YouTube or Facebook, parang namumulat na rin yung mga kababayan natin na may mga pamilya sa abroad na hindi pala ganun. Yeah, bumabakas din sila or nagko-contribute sa mga expenses, which is great, guys. Kasi, mabigat talaga yung pamasahe pa lang pauwi doon sa Pilipinas. At saka isa pang malaking expense, by the way, guys, yung a-absent ka sa work. So, ako kasi ginamit ko yung PTO, paid time off. Parang 180 hours yung nagastos ko, no? So, 3 weeks. Bali, 4 weeks yun kasi yung stay ko dito sa, 3 weeks sa Pilipinas, tapos hindi ka agad ako bumalik sa work. Bali, apat na weeks yun, no? So, 180 hours na PTO. Malaki-laki din yun, guys. So, hindi pa kasama yun. Kung ano ba, i-compute mo yung per hour mo na wala ka dito sa isang araw, 10 hours. Tapos, halimbawa mo lang, tag $100
per hour ka, ganyan, 80, 70, ganyan. So, yun ang pinakamalaking gastos, yung may-used up mo yung PTO mo. Kasi yung PTO mo, pwede mong gamitin yun, halimbawa, accidentally, or syempre, hindi naman natin maiwasang nagkakasakit tayo, ganyan. So, instead na magamit natin sa sa sick calls natin, nagamit natin sa bakasyon. Pero anyways, ang mga gastos na to guys ay sobrang bawi naman lahat yan guys, no? Yung kumbaga wala namang perang equivalent yung pag-uwi natin sa Pilipinas, makasama mo yung pamilya. Although sobrang mabigat nga siya. So yung PTO, i-consider nyo rin yun, or yung leave of absence nyo. Kung wala kayong PTO, dagdag din yun sa expenses nyo. So yun, ang total estimate natin guys, overall estimate realistically pag umuwi tayo sa Pilipinas. So kung ikaw ay budget trip lang, so kasama airfare, yung mga pasalubong, tapos yung pocket money mo sa Pilipinas, so around 2,000 to 3,000 per person. So ayos na yun, no? Pwedeng-pwede na yun. Pero kung gusto mo talagang comfortable trip, di ba? Yung talagang pwede kang pumunta ng El Nido, Coron, ganyan kung nasa Palawan ka, or gusto mong pumunta ng Baguio, pumunta ng Boracay, ganyan. So, siguro mga 4,000 to 6,000. Comfortable trip na yon. So, ito yung nakadepende nga kung anong klase or anong klaseng bakasyon yung gagawin nyo. Kung magre-resort ka ba or mag-hotel ka, depende. Or magre-rent a car ka. So, nakadepende sa iyo yan, no? At depende rin sa uwian mo sa Pilipinas kung magko-contribute sila o kung ikaw lahat. So, yun guys. Sa mga laging umuwi ng Pilipinas, ay gusto ko pong itanong kung magkano usually yung nagagastos nyo pag umuwi ng Pilipinas. So, comment down below po para makatulong sa ibang mga kababayan po natin na gustong umuwi rin ng Pilipinas. Yung iba, 5 years, 10 years, 15, 20 years, hindi pa umuwi ng Pilipinas. So, sa anumang kadahilanan. So, umuwi po tayo, guys. Masarap pong umuwi ng Pilipinas. Ang pinaka-blessing ng uwi sa Pilipinas na nakita ko ay marirealize mo how blessed you are being in America, no? So, kasi may kukompare mo yung buhay ng mga tao doon, yung buhay mo noon, tsaka yung buhay mo ngayon. Lalo na kung matagal ka nang hindi umuwi sa Pilipinas. Kung anong buhay ng mga kapatid mo doon, mga pamilya mo doon, mga pinsan, mga colleagues mo before, at kung anong mayroon kang buhay mayroon ngayon. So, ma-appreciate mo kung gaano kabuti si Lord talaga sa iyo, no? So, being in America is a great blessing. And minsan, napapagod ka na dito, na-stress ka, na-burnout. Pero pag nakauwi ka ng Pilipinas, magkakaroon ka ng lakas ulit, no? So, sabihin mo, ay, mas okay din pala na sa Amerika ako kaysa, halimbawa, nag-duty ka sa provincial hospital or so maraming blessings na na-realize ko na mayroon ako na wala ako noon sa Pilipinas nung nagtatrabaho pa ako doon at nakatira pa. Pati sa buong pamilya, guys. So yun lang po, guys. Thank you so much for watching. God bless everyone. Bye!